Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po ng nabanggit natin kanina, ang pag-uusapan po natin sa atin pong second segment ay tungkol po sa graft and corruption. Sa madaling salita po mga kabarangay, ang pagnanakaw po sa ating gobyerno. Medyo mainit-init po na usapan ito at sana po wala naman po tayong ma-offend na ating mga manonood. Pero ilag-ilag na lang po siguro. Well, alam nyo, kung hindi mo ginagawa, hindi ka ma-offend. Kagaya ng sinasabi ko na doon sa mga nagbebenta ng boto, inis na inis ako. Pero kung hindi kayo yun, huwag kayong ma-offend sa akin dahil kaya lang yung sarili ninyo eh. Pero bago po tayo pumunta dyan, nais ko lang balikan yung kanina, yung Opo. pag-file ni Congressman na yun nga, almost the same dun sa final ni Senator Amy Marcos na term extension from 3 years to 6 years ang mga barangay captains at kapitan at saka kagawad. Opo. Ito naman sa Congress, mga congressman magiging 3 years to 5 years, 2 terms, di bali 10 taon imbis na 9. Dahil ang pinaka-rason daw talaga nila, makikita nyo sa provision na hinihain nilang bill, not enough time or too short or bitin daw ang 9 years para pagsilbihan ng taong bayan. Well, matagal na ako nagtatanong, ano ba, bakit kailangan nyo ng mas mahaba sa 9 years? Ano ba ang ipapatayo ng mga kagawad at saka ng mga kapitan? Hindi naman siguro airport, no? Hindi rin naman siguro national highway. At yung mga kagawad, hindi naman siguro magpapasa ng ordinansa na the Clean Air Act na inabot ng 20 years sa Pilipinas bago mapasa. O kaya the energy bill. So, hindi ko alam kung ano yung 9 years, bakit kinakailangan ng overtime o extension. Sapagkat pag ikaw ay nangako, halimbawa na ako'y tumatakbong kapitan, o ako'y tatayong congressman at nangako ako na gusto kong ipasa ang Magna Carta bill para sa inyo, kung hindi ko mapapasa ng 9 years yan, I would consider myself a failure. I'll try to make it up to you at magpapasa rin ako ng ibang batas o kaya mag-fiscalize ako. Pero hindi ko kinakailangan ng overtime kasi kagaya ng isang kagawad o kapitan na pag nangako ka na magpapatayo ako ng waiting shed dyan o kaya magpapatayo ako ng maliit na bridge o yung mga butas-butas sa kalsada sa barangay road, paayos natin, hindi mo kailangan ng 9 years dyan. So para sa akin yung 9 years yung sinasabi nilang excuse na not enough or too short, maling-mali po or parang nililigaw natin ang ating mga mamamayan sapagkat si Miriam naman hindi humingi ng extension. Dating mga Congressman Joker Arroyo, yung mga magagaling, yung mga Spice Boys dyan at saka yung mga magagaling sina Magtanggol Ginugindo, sina dating mga congressman, sina Mig Zubiri, hindi naman sila humingi ng extension. So ngayon, bakit humingi? Nasa kalidad at kalibre na nakaupo yan. Sapagkat para sa atin, 9 years is enough. Isang dekada na po yun. Kaya hindi na natin, kung hindi mo talaga magagawa in 9 years, hindi mo pang magagawa kahit i-extend ka ng 1 year. Doon ako naniniwala. And ang nakakatakot sa lahat din kasi magiging president, pag inopen yan sa charter change, baka hindi lang yan ang i-propose nila, baka lifting of term limits. Yan ang pinaka nakakatakot. Wala na tayong 3 terms. Kundi, hanggat gusto ka ng tao, kuno, ikaw na ang uupo ng congressman sa napakahabang panahon hanggang ikaw ay magunaw sa mundo. Kaya, yan ang mga lame reason na sana wag na natin sakyan mga kagawad at mga kapitan. Kasi nakikita ko sa Facebook, sinasakyan nyo pa na, sige nga, kung ako magtatanong sa inyo, ano yon? Ano yung programa ninyo na abutin ng 9 years? Or hindi nagkapahiyaan pa tayo? Wag na. Tayo nag-uusap, real talk tayong lahat, para tayong lahat matuto sa isa't isa. Huwag na natin sakyan yung mga ganun. I'm sorry, ako nagre-real talk lang, Kap. At hindi ako sang-ayon sa not enough yung 9 years na yan. Apol
nakapula. Nakapula. Hindi ako galit ha, dahil nakapula ako ha. Nakangiti ako habang nasasalita. Malapit na birthday niyan. Paramdam sa birthday. Siya nga naman. Pagbigyan po natin si Kags Butch sa kanyang birthday month. Siya nga naman. Birthday month. Yan ang walang term limits yung birthday. Opo. Hanggang sa end of time ka na lang. alam mo, 'di ba SK, 'di ba? Opo. Malapit na yung filing. 'Di ba dapat pag halimbawa congressman, it's now or never na ipasak to, or itong programa ko, kagawad ako, kapitan, it's now or never. Hindi na yun ang nangyari. Alam mo kung ano nangyari? From here to eternity. Yan. Corny. Sige na, SK. Ayan nga po, Kags. Maraming salamat po dyan sa mga paalala po ninyo. And more on that later po dahil babalikan pa rin po natin ito pong latest update sa term extension sa ating third segment naman po. Pero ngayon po, balikan po na nga natin ang ating pong topic sa ating second segment ay graft and corruption. Kap and Kags, objectively speaking, ano po ba itong tinatawag na graft and corruption? Maaari niyo po bang i-explain sa ating mga kabarangay? Ako? Okay. Well, yung maling paggamit siguro, to simplify, mahirap kasi medyo technical po yung graft and corruption. It's a legal term also. Maling paggamit siguro ng pondo ng barangay. Pondo ng taong bayan, ika nga, parang taxpayers' money. So siguro yun yung graft and corruption. Like, although meron kasi mga bagay na hindi mo naman ninakaw, pero mali yung paggamit, pwede rin mapasok sa graft, okay? O malversation of funds. May ganun po eh. Like for example, public, ang pera ng barangay ay supposedly ginagamit sa pampublikong pangangailangan. Hindi nyo pwedeng gamitin sa bahay o kaya sa bahay ng kapitan, bahay ng kagawad, hindi nyo pwede yun. Siguro, lakihan natin ng konti. Hindi rin pwedeng yung palang isang street na pang pribado o kaya ay gagamitan nyo ng pondo ng barangay o wag na yung street, yung area. Like for example, kunyari, maglalagay kayo ng paggagawa nyo yung basketball court ng isang subdivision, hindi pwede yun. Kasi that is tantamount to technical malversation of public funds. Okay, and pwede kayong kasuhan din ng graft. Hindi ho ako abogado. Hindi ko kayang sabihin sa inyo kung ano talaga yung definition ng graft and corruption. Pero yung simplify, tamang paggamit lang po, SK Mai, ng pera ng bayan. Opo. Maraming salamat po, Kap. At gaya nga po ng mga nabanggit ninyo, marami pong mga halimbawa ng ito pong graft and corruption, and marami po kasing sinasako po ito na Yes, pumapaloob totoo. po dito. Kaya po, although we are discussing this, hindi naman po tayo nagbibigay ng legal na advice sa ating po mga kabarangay. This is our opinion lamang po. Kags Butch, kayo po ba meron po kayong idadagdag pa dito sa graft and corruption? Tama si Kape kasi pag may stigma kasi pag nakalagay sa kaso mo is graft and corruption eh. Dahil pag sinabing graft and corruption, ibig sabihin para ka nagnakaw tapos nilagay mo sa bulsa mo, di ba? Tama rin yung mga technical arguments ni Kap na sometimes pag hindi mo alam ang batas, nare-realign mo yung mga budget mo towards a project na hindi naman dapat para doon. Yes. So technical malversation ang nangyayari. Although magandang intention mo, pero mali dahil hindi pala nakalaan doon. Halimbawa rin, nagalaw mo yung 1% ng PWD o kaya ng seniors at nilagay mo sa isang proyekto na dapat talaga ay nakalaan para sa kanila. That's technical malversation. Although maganda yung iyong intention, nagamit mo sa iba. So, ang stigma ng pagnanakaw, naandun. Of course, mamaya, di-discuss natin in SK Mai yung iba't ibang klase ng pagiging, let's say, Corrupt. pagnanakaw, Opo. pagiging corrupt. Opo. No? Pero it doesn't necessarily mean na pag nagkaroon ka ng technical malversation, ikaw ay nagnanakaw na. Siguro nagkamali ka dahil hindi mo alam. Opo. So, isa pa, ito nga matanong ko si Kap. Kasi ang graft and corruption, yun ang pinakamahirap i-prove.
sa mga kaso. Halimbawa, ako yung isang kagawad. Si kapitan ko si Kap Dondon at narinig ko lang na yung waiting shed from 50,000 narinig ko lang na gumastos daw si Kap ng 800,000. So that's graft and corruption. Pero paano ko patutunayan yung kung kakasuhan ko si Kapitan Dondon? Because kinakailangan may paper trail dyan. So napakahirap talaga ang mag-prove. At ang burden of proof, hindi si Kapitan Dondon ang magpapakita, kundi ako na nag-akusa sa kanya. So napakahirap niya, number one. Pero nandiyan ang COA kasi ang submission ng papeles nasa COA, nakikita na nila. At nakikita rin ng mga kagawad kung meron kayong makikitang, if you would get a hold of papers pertaining to some transactions in the barangay. Pero even that, napakahirap din. Kasi dadaan ka sa kapitan, dadaan ka sa mga maraming paalam, at dadaan ka sa rason, bakit mo titignan yan para mo ko inaakusahan na magnanakaw ako? Diba? So, napakahirap i-prove ang graft and corruption. Pero, ang tanong ko, sapagkat hindi naman tayo kapitan, at marami rin akong, wag na sabihin yun. Gaano ba kahirap, Kap, ang sabihin natin maging corrupt sa gobyerno? Kasi naalala mo, SK, sinabi ni Yusek Martin Dino, medyo madali mag-withdraw ng pera sa bangko sapagkat the simple certification lang ng kapitan at saka ng treasurera, pwede na mag-withdraw sa budget ang kapitan. Totoo naman po. Actually, ganito. Para makapag-withdraw ka, siyempre, pasweldo na lang. May punong barangay certification na ikaw ay pipirmahan. Ako bilang barangay, kasama yung treasurer. Nakalagay doon, patunay na ito ay parang to simplify again, yun ang nagsasabi na talagang nag-withdraw ka at mapupunta sa ganon. Kasi nakalagay doon kung ano yung item na pupuntahan Salary o payroll, ganon. Hindi salary, payroll, labor payroll o ganyan. Doon po napupunta. Ngayon, may paper trail. Pag mali mo ginamit yung na-withdraw mo at hindi napunta sa tama, halimbawa, yung pangsweldo ay ginamit mo para pangkain or whatever, or napunta sa bulsa, yun, dun, di-defend nyo ngayon sa Commission on Audit yun, saka sa accounting. Saan napunta itong winidraw mong kunyari 100,000? 100,000. Yun. Doon po, lalabas na, hanapin ng COA yun. Isabit mo nga please yung mga ganito, ganyan, na nagpapatunay na nagpasweldo ka ng mga tao. Nasaan yung mga pirma nila? Nasaan yung may time card na sinasubmit ka, naka-attach po yun. Ang daming attachment niyan, pati yung picture, pati yung pag nagbibigay ka sa solicitation, pinipicturean na po namin. Ako, pinipicturean ko na ba? Para ho talagang, siya po yung talagang tumanggap, hindi yung basta-basta lang, kunyari, may tumanggap si Juan de la Cruz. May picture po yun, hawak-hawak niya po yung pera. Requirements po. At kami po, dahil nga may sinusunod kaming pamantayan sa Seal of Good Local Governance for Barangay, kasi kasama po yun dun sa aming sa tatlong bagay na hinihingi para manalo ka ng SGLGB. Kailangan maayos yung finances mo. So yan po ang sa amin. So kailangan may picture para hindi ka mapapagbintangan na kurap ka o kurap ako. Ganun po yung doon. Pero madali kung gugustuhin. Opo. Yeah. Madali kung gugustuhin. Yun, Kags Butch. Madali kung Nanahimik gugustuhin. na lang po. Oo nga. Opo. Talagang, yan ang sa gobyerno. Ang lagi ko nga sinasabi, pagka may nahagawa niya, ang hirap i-prove. Pangalawa, walang internal affairs, walang committee na nag-iimbestiga talaga sa ganyan. So, nasa kagawad na lang, o nasa kapwa congressman mo, kapwa senador mo, kung kayo magbibintangan. Awa yun talaga. Wala talagang malalapitan ng taong bayan na parang internal affairs or committee na nag-iimbestiga sa mga ganyan. On a daily basis.
Alam niyo po, Kagspuch, naalala ko po dyan, madalas din po tayo makareceive ng mga ganyang messages na naghihingi ng advice, paano po kapag ganito. Nalaman po namin na ganito po ang ginawa ni Kap o ang ng Kagawad at paano po ba, saan po ba kami lalapit. Pero yun nga po yung, again, yun po yung binabanggit po ni Kagspuch kanina, na yung burden of proof po ay nasa sa inyo po. Kung nais nyo po magreklamo para po sa mga ganitong insidente, dahil kailangan nyo pong patunayan na talagang nangyari po ito. Yes. Hindi po basta-basang pwedeng hearsay lamang po yung pagbabasehan po ng ating ng atin pong mga reklamo at meron pong batas na sinusunod din po para dyan. Pero yun nga po, punta naman po tayo ngayon sa mga masasabi po nating halimbawa naman po ng graft and corruption. Unang-una na po dyan, overpricing. Ang tanong ko po kasi dito, alam naman po natin sa barangay, lahat po ng lumalabas na pera may proseso, hindi po ba, Kap? Meron po tayong mga bidding, meron po tayong budget appropriations. Yes. Paano po nangyayari yung mga ganitong insidente ng pag-overprice? Okay. Sa overpricing, ngayon hindi na pwede masyado kasi yun. Medyo kasi una kailangan may receipt. Pag nakita ng COA yan, nag-random testing ang COA, yun parang random drug testing tuloy. Random checking ang COA. Saka nakikita na sa Google eh. Tapos meron pa hong pag lumagpas ka ng 50,000, kailangan magpa-bid ka. Hindi pwedeng hindi dumaan sa bidding except kung may calamity. At yung bibilin mo ay pang-calamity. Napag-usapan natin yan last episode, Kagsbuch, SK Mai. Pero kung alimbawang ang pinag-uusapan ay iba, bibili ka kunyari ng CCTV at kailangan dumaan sa bidding eh. Hindi pwedeng hindi eh. Tapos, pag in-overprice nyo yun, makikita kasi. So, sa bidding, may isasubmit kayong mga canvas, mga dokumento na nagsasabing ako yung pinakamababa. Ako yung kunin yung supplier. Tapos, ibubunggo naman yan doon sa PhilJeps. Yung mga ibang So, mahirap din yung overpricing na nangyayari lang yan doon sa mga 49,000 and below, yung nag-overprice. Mahirap i-prove yun or maliit lang yun para pagdiskusyonan nyo. Para sa opinion ko kasi marami nang sasabihin si Kapitano, si Kagawad tungkol dyan. Ay hindi, gumastos kami ng ganito, nagkaroon kami ng ganito, pumili kami ng pagkain, habang bumibili kami ng mga gamit. Pala kunyari, hindi naman lumagpas ng 49,000. Bumili kami, nadaan kami ng Divisoria, bumili kami ng pagkain eh. Nung bumibili kami ng pala, saka ng mga kung ano-anong materyales eh. So, yan. At minsan walang resibo yun. Minsan, sa karinderya kami kumain. Walang resibo. Susulat lang dun. Nilaga, ganyan. So, yun yung mahirap i-prove kung 49 and below. Yung 50 pataas, ayan, may bidding yan. Opo. Yun. Ako kasi may nagtanong kung ito nga nakakatawa although tama yung tanong, pero yung circumstance, yung sitwasyon medyo nakakatawa ng konti dahil yung kapitan daw may-ari ng restaurant, doon niya pinami-meeting yung buong barangay. So ang gagamitin niyang pera ng barangay, pero ino-overprice niya yung pagkain. Dahil nga po siya po ang may-ari Siya ng may-ari. restaurant. Oo. Kung overpricing daw yun. Well, unang-una, hindi ko masabi kung overpricing, pero masabi ko sa kapitan yung magulang. Siya. Pero, yun nga, baka graft and corruption ng technical malversation. Kasi nga, hindi mo dapat ginagamit ang barangay para sa mga... Hindi lang naman dun sa may hardware kunyari, tapos doon ka kumukuha. Ako, dami mo kilalang ganyan. Ethics na lang yun. Yes. Propriety. Opo. Ano nga meron pa dyan kung saan ka kukuha ng gasolina. Kasi di ba merong parang resolution. Halimbawa, may mga gasoline stations sa isang barangay. Biglang na pagkasunduan na yung gasoline station na yun, doon kayo kukuha. Pero yung pala malaking impluensya sapagkat Kagawad ang may-ari ng gasoline station na yun. Hindi natin masabi kung wala sa overpricing yun, pero yung ethics talaga pinag-uusapan dyan. In defense do sa mga
nanunungkulan. Konti na lang po yan. May mga nangyayari po, pero hindi na ho majority. Kasi medyo pinahigpit ng Commission on Audit saka ng DBM, ng DILG, lalo na sa pag-upo ni SEC, yung proseso. Saka talagang meron kaming may hinihingi laging report sa amin, monthly report ang DILG. So kailangan ngayon isipin niyo po sa DNR yata to or DIL, mga isa sa mga mga national agency. Hindi ka pwedeng nagwawalis ngayon tapos magagamit mo yung pagwawalis sa susunod na buwan. Ngayon, pag nag-submit ka ng picture na nagwalis yung mga at naglinis, sa amin kasi may Sabado Linis Day na pinauso si Secretary Benhar. So every Saturday, it's a normal thing sa mga tiga Mandaluyong na maglinis na ho. Hindi pa pwedeng gamitin yung Sabado Linis Day nung May, tapos gagamitin mo sa report mo itong August. Kasi may timestamp. Sinasambit na rin ho yun. So, ang dami yung requirement ng DILG saka ng DNR saka mga ibang ahensya. So, mahirap na rin mangloko. Ika nga. Bilang nababanggit na din naman po ni Yes, Kap, tama. tatalo na po tayo doon sa repetitive nga po na submission po ng mga pictures sa ating pong reports, mga programa po ng ating barangay para po ma-releasean sila ng budget. Yun po yung binabanggit po ninyo. Nagagawa pa po ba ito ng mga barangay officials natin? Okay. Yung hindi na masyado yan. Kasi yun nga hinihinga ng timestamp. Yun, kasi 'di ba sa cellphone may time kung kailan ginawa. So usually hindi na ganoon ka bihirang-bihira na lang. Napakagaling nung mag-Photoshop nung Kung hindi po makikita yung time. Portan mo talaga. Opo. Di ba, Kags Butch? Which is good to know po kasi ibig sabihin ginagawa po ng COA ang trabaho po nila. Ay, Na oo. talagang bawat sentimo ay accounted for sa ating barangay. Ito naman pong usapin ng ghost employees. Ano po ang masasabi po ninyo tungkol dito? Yan. Biktima ako niyan dahil ginamit sa akin laban sa pag-eleksyon. Okay, so malamang gamitin din sa inyo yan sa 2029. Anyways, joke lang pero sa totoo lang, yung ghost employees, madaling hanapin yan. Kaya ingat po tayo mga kasama nating public servants, kasama namin. Kasi madali ho hanapin yan. Ang barangay napakaliit. Hindi ho katulad yan ng syudad o ng probinsya na magsabi ka ng Juan de la Cruz. Basta nandiyan si Juan de la Cruz. Pero sa barangay, hindi mo pwedeng nandiyan si Juan de la Cruz. Kasi kilala ng mga tao ang bawat isa sa barangay. So, nangyayari yan, pero mag-iingat lamang. Kasi pag hinanap ng bangkalan nyo yan, maniwala kayo sa akin. Ang niyan kasi, usually, pag ikaw enterprising kagawad o kaya masinop ka, lalabas, di ba, napirma tayo sa mga pag nire-release yung ating honorarium, di ba? Napipila ka ngayon sa Treasurer's Office, di ba? Pila kayo doon. Makikita mo ngayon kung sino yung mga pangalan. Minsan nasisilip mo Masisilip mo. mga kagawad. Biglang may makikita kang parang 3 pangalan doon na dito ba to? Parang hindi ko kilala to. Kasi barangay natin yan Dali yun. Tapos parang ang laki-laki ng sweldo nitong. Maaaring sinasabi ng consultant, pero wala naman, hindi mo nakikita. Kasi ang consultant hindi naman talaga nagpapakita sa barangay. So, ayun, mga ghost employees. Pero sabi ko nga, mahirap patunayan parehan. Kasi hindi mo basta-basta masasabing, kasi may mga consultant talaga na yung consultant through Zoom lang or kaya bihirang makita. Even sa Senate, yung mga consultant doon, every 6 months ang pirmahan So, after 6 months mo na ulit usually sa cellphone lang, gawa mo ako ng ganito, isulat mo ako ng ganito, ayun na dumarating na. So, hindi mo talaga masasabi. Ganon din siguro yung mga ghost deliveries. Opo. Mahirap din patunayan. Mahirap yun. Mahirap yun. Paano ba yun, Kap? Siyempre, hindi mo naman ginagawa. Paano ba yun? Pero, mahirap din patunayan halimbawa na magiging graft and corruption yun.
Mahirap po yun. In fairness sa mga barangay ngayon, medyo mahirap ng ano. Napakaliit ng budget. Kags Butch. Unless, yun nga, medyo... Ano sa amin, 110 million. Opo. Malaki. It Pero, depends po ano nauso Facebook, nauso, pinaghahanapan ka na eh. So, nasan yung tandaan natin yung budget, posted yan sa mga area na makikita, SK Mai. So, pag hindi, tatanungin, ito, usually naman kasi hindi nare-realize ang budget. Depende yun sa nagbabayad ng real property taxes. Okay? Kasi baka akala ho ng mga tao, mga constituents natin, pag nilagay nyo yung budget, 1 million, nasan si 1 million? Tandaan nyo, inahati pa yan sa 55%, kukunin pa yung 10% ni SK, kukunin pa yung 1% ni PWD senior citizen, kukunin pa yung 5% ni disaster, iba-iba pa yan. So, hindi mo pwedeng galawin yung basta-basta SK Mai eh. Hindi mo pwedeng yun yung mga, yung God, hindi mo pwedeng gamitin yung basta-basta na gagamitin mo sa mga programang hindi pang God, hindi pang gender and development. In other words, bago tayo magtapos, pag talagang nakakakulakot ang isang tao, napakagaling. Yeah. Technically, magaling talaga siya. Naghahanap po ng loopholes. Nakakahanap siya Yeah. ng matindi ang training at magaling, maraming advisor. Pagdating. Saka, pinaliit ng social media ang mundo ng mga nanunungkulan. Opo. Yun. Ayan po, ngayon naman po, Kap at Kags, meron pa po ba kayong mga huling paalala tungkol po dito sa topic na ito bago po tayo magtapos sa segment po natin ngayon? Tungkol sa graft and corruption, kasi, well, immoral yan, number 1. Tapos number 2, parang kang criminal. Hindi lang parang, criminal ka na talaga pagdating dyan. So, pagka yan ang pinasok mo sa politika, magiging ganyan ka talaga. Pero kung ang iyong pakay serbisyo, yun, doon ako believe sa mga ganong klase mga tao. Malalaman nyo ang isang graft-laden place, makikita nyo sa lugar nila yun. Dahil makikita ninyo kung malaki ang budget pero walang project. Maliit ang budget pero mararamdaman ninyo kung ano ang nangyayari sa barangay. Although, mahirap i-prove, pero ramdam ng taong bayan yan. Kayo po, Kap. Sa akin, performance speaks. Pag may performance yung mga nanunungkulan, merong mga ginagawa, merong mga nakikita ang mga tao, alam nyo, sa totoo lang, mahirap yung mahirap pag-isipan pa na nagnanakaw. Kasi, kapakalit nyo na ng budget, tapos meron pang dapat pagpuntahan. Pero, ibase nyo sa performance, base nyo sa mga ginagawa nyo. Pag wala talaga kayong ginagawa, paghihinalaan kayo. Maniwala kayo sa akin. Pag wala kayong ginagawa, paghihinalaan kayo na napupunta lang sa bulsa nyo yung pera ng bayan. Yun po. Ayan, maraming salamat po, Kap. And Kags, ngayon naman po mga kabarangay, huwag po kayong aalis dahil sa atin naman pong last segment, pag-uusapan naman po natin ng mga latest updates po tungkol po sa term extension na naman. Kaya mga kabarangay, abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa